At dahil paborito natin yung love, no? Yung usapin sa puso, kalimitan naman kasi nababarang ka dahil sa pag-ibig, sa sobrang pagmamahal mo, sa sobrang pagbibigay mo, 'di ba? Pag-iintindi mo hanggang sa dumating sa punto na paglingon mo wala nang natira sa iyo, nasipsip na lahat. Eto, special episode 3027, 3028, and 3029. Ano bang mensahe niya at tignan natin kung kaplastikan lang ba ito, kadramahan o totoo. Kayo nang bahalang humusga. I-comment nyo kung anong pakiramdam nyo, drama, kaplastikan, or totoo. Unang mensahe niya sa inyo. You're my favorite, lagot. Pangalawa, you're mysterious, hala. And pangatlo, missing you. Aba, ito pinakamaganda. O ngayon, sa comment, no, kung gusto nyong mag-comment, sabihin nyo kung first card, second card, third card, alin dyan sa tingin nyo ang totoo, bola lang, or alin dyan nyo sa tingin nyo, parang kaitsusan sa buhay nyo. Diba? Kasi yung una sinabi niya, you're my favorite. You're the person I want to call when something good or bad happens. And the first thought when I have news to share, you're my person. And then yung second card is you're mysterious. I can never seem to figure you out. Sometimes I feel like you're hiding something from me and never really know why I stand with you. Ito yung tao na siguro minsan mo nang pinagbigyan, minsan mo nang minahal hanggang sa dumating sa punto na sumuko ka na. No? Dumating ka na sa punto na napagod ka na kakahintay sa kanya. Napagod ka na rin siguro kakaabang kung ano yung mga nilalabas niya sa wall niya, kakastok, 'di ba? Kakagaslight. Tapos hanggang sa dumating ka talaga sa punto na nagbago ka na, hindi ka na nagsasabi kung anong nangyayari, hindi ka na nagkukwento kung anong nararamdaman mo. Hindi ka na rin nagsishare kung masaya ka ba, nasasaktan ka ba, 'di ba? Ito yung panahon na hirap na silang ang tawag nito, hirap na silang i-figure nga sa sarili nila kung masaya ka pa ba na wala sila, masaya ka pa ba na andyan sila sa tabi mo, o ito yung panahon na, kasi minsan, nagsasama na lang kayo kasi pinagtsatsagaan ka. No, hindi ka na mahal, hindi ka na nilirespeto, pinagtsatsagaan ka na lang. Kung sa mesa pa, may kanin siya, 'di ba? Kaso wala siyang pambili ng ulam, yung nasa mesa is tuyo na lang. O di, wala siyang choice, tuyo yung ulam niya, di ba? So, pinagtsatsagaan ka. Ganun yung mga tipo ng tao. Hindi ko alam kung nakaka-relate kayo, pero may mga ganung tao eh. Na okay lang kung andyan ka, okay lang kung wala ka, no? Kung kailan ka tatawag, tsaka sasagot. Kung kailan ka naman, parang ano lang siya, yung parang push button, na kapag pinindot mo, sasagot. Pero pag wala din sa kanya. Kasi iba yung tao na, ano eh, di ba, meron kasi mga tao na maganda lang yung mood kapag inabutan ng pera. Maganda lang yung mood kapag pinag-shopping mo. Maganda lang yung mood kapag nilibre mo sa labas sa restaurant. Pero pag wala kang binigay, wala kang inabot, wala ka rin kahit ano, wala. Parang wala kang silbi. Parang wala kang ginawa. May mga ganong bagay talaga. And then sa bandang huli, kapag pinagbigyan mo sa mga hiling niya, sasabihin niya sa'yo, I miss you and I wish the things were different. Pero on the other side of perspective naman, no, ito yung sa mga nagkamali, di ba? Sa mga na broken hearted, doon sa mga tao na, ang tawag nito, yung wrong choice yung pinagpalit nila sa inyo. Siguro, nare-realize niya na sana, no? Kung hindi siya nagkamali ng desisyon niya, alam niya sa puso't isipan niya, ikaw yung mahal niya. Ikaw yung gusto niya makasama habang buhay. Alam din niya na sa ginawa niyang kasalanan sa'yo, sa laki siguro ng sakit na naidulot niya sa'yo at problema, sinasarili na lang niya kung ano man ang meron siya na damdamin para sa'yo. Pero deep inside, sinasabi niya talaga, namimiss kita. Sana hindi ko na ginawa yun. Siguro sana tayo pa rin ang nagmamahalan. Ano doon yung puro sana? Kasi alam mo, hindi mo mararamdaman
ang halaga ng isang tao kapag nasa tabi mo pa. Doon mo siya mararamdaman kung gaano kalaki ng parte ng buhay mo ang na-reach niya or na-touch niya sa buhay na habang kayo pa. Kasi may mga tao na hindi ka tinitignan sa pera mo, hindi ka tinitignan sa diploma mo, hindi ka tinitignan sa estado ng buhay na meron ka. Yung sinasabi dati na langit at lupa, parang imposible dahil sa maraming nakikialam. Ngayon, hindi na imposible yun. Kasi kung talagang mahal ka ng isang tao, kahit gaano pa siya kataas, o kahit gaano pa o sasabihin natin yung estado niya sa buhay, kung gusto ka niya, di ba? Iilan na lang siguro ngayon ang hindi marunong makipaglaban sa pag-ibig. Iilan na lang ang takot. Pero sa new generation, sa millennial generation ngayon, kung gusto mo ang tao at mahal mo, habang may panahon pa ipaglaban mo. Pero kung naging toxic siya sa buhay mo, at ayaw mo nang magulo ang buhay mo, pero mahal mo pa rin siya, ipagdasal mo na lang na sana, dumating ang panahon na maging close yung cabinet ng pag-ibig mo sa kanya at magkaroon ka rin ng space para magmahal ng iba. Yung tao na para talaga sa'yo. Kasi hindi naman agad-agad nawawala yun kung magmamahal ka ng tao. Kahit sabihin natin sinaktan ka, inuntog ka, sinuntok ka, di ba? Hindi agad-agad mawawala yun. Pero, minsan mamimili ka eh. Ito bang klase ng buhay ang gusto ko habang buhay na nagtitiis ako? Umiiyak ako ng sikreto. Wala akong kalayaan kasi bawat kilos ko, nakaabang siya eh. Yung para bang, hindi na ito isang relasyon, kundi parang nasa kulungan ka na. Hindi na ito isang relasyon, kundi parang nasa husgado ka, lagi kang highlights, lagi kang nasa center of everything, ganun. So, kapag dumating kayo sa punto na makarinig kayo sa kanya na namimiss kita, ikaw yung pinakamagandang naging nangyari sa buhay ko, patawarin mo ako. Yung mga ganun, depende na sa inyo kung maniniwala kayo, di ba? Matanda na rin kayo eh. So, nasa sa inyo na yon. Kung pagbibigyan nyo yung tao na maging bahagi ulit ng buhay nyo, siguraduhin nyo na hindi kayo kumukuha na isa pang bala para patayin ulit ang puso ninyo. Okay? So, proceed tayo sa male and female vibration. Maraming salamat po.